Ito namang si Tagol mga kabukals. Gumaganda na rin katawan, no? Pagagandahin natin yung si Tagol mga kabukals. Ibabalik natin na kanyang dating alindog. Yan, magtuturo ako mamaya ng DCM at iron. Yan. Kaya nagtataka ako nung mga nakaraan. Kung ano-ano nang tinuro ko, antibiotic, alaga na sa vitamins, namamatay pa rin. Yung pala yung doon kasagutan doon. Hello mga kabukals, good morning. Ayan, so pasensya na, hindi na tayo nakapag-upload kahapon kasi nga nagpunta kami ng hospital ni partner. Ito yung unang activity natin ngayon kasi tinanghali na rin akong gising mga kabukals. Ano na, alas 9 na ngayon. Ngayon po ay alas 9 pasado at tinanghali ako gising mga kabukals, sobrang pagod. Alas 10 pasado na kasi ako nakauwi kagabi. So ito si Milky mga kabukals, update muna. So yun nga mga kabukas, nilipat natin yung tulos niya. Galing siya ron, dun sa likod ng kambingan natin, dun sa kabila. So start na uli kami dito, pabalik-balik lang naman kami. Dito na uli siya, and then move tayo dyan, move tayo dun. Hanggang sa makarating uli kami dun, and then balik lang uli siya rito. So ganun lang, pabalik-balik lang. Ayaw niya uminom ah. Yung ko nga lang muna ito dito. Ay, maminom? Ha? Inom ka? O, dali. Inom. Yan. Very good yung milky ko na to ah. Very good. May asin yan mga kabokals. Ayaw niya ng molasses. Yung subukan ko lagyan ng molasses, hindi umiinom. Asin. Mas gusto niya yung asin. Ayan. So, asin na lang muna. Siguro sa kanila natin sasanayin sa molasses. O-order na ako ng mga kabokals, yung sa head niya, yung strap, head strap patawag doon sa online nakititingin-tingin na ako sa online mayroon. Mura lang pala, wala pang 500, may mga 300 plus ganyan. Ano kasi yun, maganda yun, malapad, hindi bumabaon sa muka. Order tayo. Namimili lang ako ng maganda. Lalagyan natin siya ng papatulo kay Kuya Greg. Ililipat na natin sa muka yung kanyang kanyang strap. Kasi yun, parang sumisikip na yun sa leg niya. Di nagbabago katawan mga kabokals, gumaganda pa nga oh. Wala nang gatas yan. Saka umaamo na siya sa akin, sumusunod na, hindi ko na siya hinihila ngayon eh. Pagka kinuha ko siya ron, yung katulad na kinuha ko, sumusunod na siya, hindi na siya kailangan hilahin. Inom lang ng tubig. Yan. Napakadaling alagaan ng baka mga kabokals. Ito mga na-experience ko so far in a short span of time. Ilang araw ko pala naman inaalagaan ito. Pero mas nadadalian ako. Yung kwadro niya hindi ko matapos-tapos. Ayun, nakabalagbag pa yung mga sakong ipot. Hindi ko pa rin maano. So dialysis na talaga mga kabukal si partner. Dialysis na, kaya lang nakiusap ako sa doktor kahapon. Sabi ko, Dok, baka po pwede mo na tayong mag-medication, kahit bigyan mo lang kami ng mga 1 month lang. Tapos pa laboratory uli natin. And then from there, kung kailangan talaga ng dialysis, sige. Pero sa ngayon kasi natakot yung lalo na nung in-explain ng doktor kung paano yung gagawin. Tutusukan na. Ang unang tusok kasi sa may malapit sa leeg Yan, nakikita ko sa tatay ko Sa may malapit sa leeg, ang unang tusok ng mga kabukals doon ko unang bubutasan. So doon pa lang nangiyak-ngiyak na.
So sabi ko nga yun, nakiusap kami na ano, try muna, kaya lang napakaraming gamot naman ang inireseta, pero sabi nga niya kailangan yun. And then magpapalaboratory kami 3 weeks from now. Papakuha uli siya ng dugo para matest yung kayang creatinine, BUN, saka yung mga iba pang ano, pinapatest. And then from there, kung talagang ano, wala na talaga, yun, diretso dialysis na. Good thing is ano, covered naman mga kabokals ng PhilHealth. Yung mga dialysis session, covered naman 3 times a week daw. Yun ang ang sinasabi ng ni doktora kahapon. Yun ang sinasabi niya na 3 times a week. And then yung initial, bubutasan sa may leeg, pero ililipat din sa may kamay yun. Yun lang ang initial na ano, procedure. Tapos pagka yung, kasi lifetime na yun mga kabokals, yung dialysis lifetime na. Ano yun, ililipat na sa kamay yun pagka ano na, okay na. Doon na kukunan ng dugo sa may kamay na. Ayan. Pero yun sana ano, nag-ano rin kami, gumagamit din kami ng mga alternative, katulad ng order yata siya ng barley, tapos yun ano kami, pinaglalaga ko ng Paragis grass. Ayan, ginagawa niyang tea, Paragis grass tea. And then gagamit din siya ng barley, kasabay po ng mga ano, gamot na nireseta ni doktora. Ayan, sobrang dami ng gamot. Pero sabi ko nga, yung isa nga, yung parang aspalto ang lasa, yung hinahalo sa tubig, parang aspalto. Ayaw niya inumin. Sabi ko, mamili ka, inom ka ng aspalto o dialysis ka. Inom siya Ayan mga kabukal. So, pero yun nga, ang ano lang naman kasi nung lifetime na kasi dialysis. Kaya lang kung sa ano naman, may PhilHealth naman siya na hindi rin naman ganun kalaki ang impact sa financial kung sakasakali, kasi may PhilHealth naman. Kaya lang kasi yung impact sa buhay niya, syempre ano na restricted na yung kanyang buhay pagka ganun. Mahirap yung may dialysis, mahirap na nadadialysis ka talaga. Yan mga kabukal, si Milky. So iwan ko na lang muna kaya ito. Iwan ko na lang muna itong tubig niya. Mabalikan ko na lang mamaya. Lakas kumain mga kabukals lakas kumain. Mas gaganda yan pag ano, na bilan na natin ng strap sa mukha. Mas magaganda yung tsura niya. Pero pag laki nga niya, nagsungay na siya, ililipat na natin sa sungay. Parang ayokong butasan yung ilong mga kabukals, naawa ako. Ayokong butasan. Mag face strap na lang siya. And then nga, hihintay lang naman natin magsungay. Pag nagsungay na siya, katulad nung kay Kuya Greg, nasa sungay lang naman ang tali. Saka siguro sasanayin lang natin talaga sa hawak, saka sa ano, araw-araw mo siyang hinihila-hila or nililipat-lipat para masanay din siya sumunod. Hindi na kailangan ano, kasi ang pagbubutas sa ilong para sumunod ang baka, kaya binubutasan sa ilong din, doon nilalagay yung tali. Kaya lang nakakaawa naman. Ito si Milky, ano yan, magtatagal sa atin yan, magiging parte na ng ating ano yan, kabukals family yan. And madadagdagan pa yan mga kabukals. Si Milky, inom lang Milky. Hindi ko na pa inom kahapon kasi nga alas 10 pasado na ako nakabalik. Wala siyang inom kahapon. Ayan. 2 days na maaraw, good thing. 2 days na maaraw mga kabukals. Si Bambi, ayan, okay naman si Bambi. Nakaano pa rin siya, naki-heating chamber pa rin siya. Pero pagka araw, itinataas ko siya sa kulungan. Pagkagabi, heating chamber siya. Doon sa kanyang ano, heating chamber, yung sa kanyang ginawa nating enclosure na ano, may ilaw. May tama pa rin Pero ano naman, looking good naman. Sa ano, napansin ko pagka nalalamigan talaga siya, yun parang nabibinat, parang ganon. So importante yung ano, yung naiinitan din talaga. Lakas kumain, mamaya lang pudpud na ito mamaya dito. Tapos lilipat naman siya doon. Palipat-lipat lang yan mga kabukals. Ganda, gumaganda siya Alagaan natin yan sa ano. Tuturukan ko din yun ng mga ano, ng mga pampurga, ivermectin, pagka kaya na. Aralin ko pa kung paano. Mahirap kasi gawin mag-isa Pero kung nakatali naman siya sa kwadra niya, ipit,
iipitin natin po, pwede siguro kaya. May lambi naman siya, dun ko ititira yung yung niya, ivermectin. Maganda kasi ivermectin para ma-maintain yung ganda ng balat. Kasi yun external parasites talaga ang tinitira nun Pero pupurgahin din natin siya ng mga coral, mga Purga lang naman yan yung baka. Parang hindi naman nila kailangan masyado ng vitamins. More on purga talaga. Kasi nga, sila, kumakain sila ng damo Mas sila, prone sila sa mga bulate talaga. Kaya purga, alaga sa purga, yun Yun ang, para sa kambing ganun din Alaga rin sa purga kasi mahina sa parasites ang mga kambing, napansin ko. Based na rin sa mga na-experience ko. Ayan. So yan mga kabokals, sikasuhin naman natin ibang alaga natin. Iwan ko muna itong tubig niya. Nandiyan ka muna ha. Ubusin mo damo dyan. Ayan, nandito pa nga si Bambi. Ayan siya mga kabokals. So may ilaw pa siya. So iaakit ko na ron. So far yung pupo niya okay naman. Ayan. Bilog-bilog na yung kanyang pupo mga kabokals. So it's a good sign na normal na yung kanyang pupo. Hindi na basa, hindi na tipak-tipak. At yan normal. Yan naman talaga ang normal na tayo ng kambing. Yan, so ililipat na natin doon sa taas. Yung mga kabokals, medyo mahina pa yung paa. Pagka ganun nga na dapa siya, hindi kagad siya tumatayo. Kaya kailangan tutulungan or hayaan mo lang muna siyang nakaganon, and then maya maya ay tatayo naman na. So pero nakakatulong yung mainit mga kabokals sa gabi. Kasi napansin ko sa madaling araw malamig talaga. So nakakatulong po sa kanya yung nandoon siya sa painitan natin pagkagabi. Ganun, tatsagain lang muna natin ang ganun siya. And yan. Magbigay pa ako ng SMP mamaya sa kanya. Pero kumakain naman yan. Ayan mga kabokals. Nadagdagan ko pa yan mamaya. Magsasakati pa ako mamaya. Unahin ko lang muna magpakain ng manok sa kababoy. Ayan. Kuha tayo mamaya ng forages ng mga ipil-ipil, madre de cacao, yung kakawati. Kinakain din nila yun Tapos damo, isang sakong damo. Ang style ko ngayon mga kabokals, nagpapasobra na ako ng sakati para bukas. So yung kakainin nila bukas, isasakati ko na ngayon. Ganon. One day ahead ako lagi ngayon sa pagsasakati para hindi rin ako mahirapan. Saka nakakakain sila ng maaga. Kasi dati hinihintay pa nilang matapos ako sa mga baboy, manok bago ko sila napagsasakate. So ngayon, may naka-standby na kaagad na damo para umaga pa lang na ibibigay ko na sa kanila yung first meal nila, and then dinadagdagan nila natin pagdating ng hapon. Ganun yung style natin kasi nga full confinement na tayo muna sa ating mga kambing. So far si Bambi naman, kumakain naman. Medyo may sigla naman na yung kanyang pagkain. Hindi katulad nung isang araw matamlay, pati yung pagnguya niya ay matamlay. So ngayon may sigla na. So yun siguro yung doon ako nagkulang mga kabokals doon sa mga naunang namatay. Yung talagang yung painitan, dapat meron silang painitan. Hindi sapat yung gamot sa may sakit na kambing. Kailangan talaga papainitan mo sila habang nagagamot sila. So yun po yung natutunan ko. And maraming salamat din kay Ma'am Jean Castro na yan nakagabay nga sa atin. Siya po yung mga nagtuturo sa atin ng mga ganun. And yun nga, siya rin po yung nagpadala ng mga gamot saka vitamins na ginagamit natin ngayon. Ayan. So good sign daw po ito, yung nakaganyan na yung buntot niya. Kasi pag ang buntot nakaganon, nakaganyan, may problema ang kambing. Pero since ayan, tumatayo na, nagwiwigil-wigil pa, ayan.
A good sign yan mga kabokals na ano, medyo maganda na ang kanyang pakiramdam. Pero mamayang gabi doon pa rin siya matutulog sa painitan na may ilaw. Kasi nga napansin ko pag madaling araw dito nalamig kahit walang ulan. Kasi bare month na eh. Malamig dito kaya ano. Yan. So ganoon, moving forward, pag may sakit tayong kambing, ganoon ang gagawin natin. And then siguro maglagay ako dito ng maliit na kwarto na saradong-sarado gawa sa plywood. Tapos may ilaw para pag merong may sakit, doon sila ilalagay. So yun po yung mga improvement na gagawin natin sa ating kambingan. Kaya nga sabi ko hindi natin susukuan. Na-challenge ako mga kabokals eh. Kasi nga 'di ba, ang tagal na natin nagkakambing, sablay ng sablay, namamatay, nagkakasakit. Pero ito nga, buti nga si Ma'am Jean tumutok sa atin, talagang tinutukan tayo ngayon na ano, na ituturo sa atin yung mga best practices nila. Yan nga nalalaman ko. Ito recently ko lang nalaman na pag may sakit pa lang kambing, kailangan talaga naiinitan niya pagka ano. Hindi siya pwedeng malamigan. And kailangan painitan mo siya pagka gabi. And kung maulan, may bagyo, kailangan. Kasi yung katawan, yung body temperature pala ng kambing mga kabokals, pag lalo na kung may sakit yan, bumabagsak yan hanggang sa tuluyan ng bumagsak yung kanyang katawan, resistensya, yun yung kinamamatay niya. Kaya malaking bagay talaga yung kwarto na kung saan may initan siya, yung may ilaw. Parang secondary na lang yung gamot eh, kasi baliwala yung gamot mga kabokals, kahit gamot tayo ng gamot, kung ang kambing inalalamigan, wala rin pala, hindi rin. Kaya nagtataka ako nung mga nakaraan, kung ano-ano na tinuro ko, antibiotic, alaga na sa vitamins, namamatay pa rin. Yung pala yung doon, kasagutan doon, yung painitan. Napaka-importante ng meron kang painitan sa kambing na may sakit. Yan. So yun po ang mga natutunan natin and ipagpapatuloy natin gawin. Ito, good example na po si Bambi kasi nakakakita natin yung recovery niya. Hindi katulad sa mga nauna natin namatay, talagang kahit anong bigay natin ng gamot, vitamins, nagdi-deteriorate talaga eh. Nagtataka ako, imbis na gumaling, lalong lumalala. Yun pala yun. Yung body temperature bumabagsak talaga. Kaya yun. So yan, iwan na natin dyan. Mamaya magsasakate pa tayo ng pangkaragdagang pagkain nila. And syempre si Dagul. Ito namang si Dagul mga kabokals, gumaganda na rin katawan, no? Pagagandahin natin yung si Dagul mga kabokals. Ibabalik natin na kanyang dating alindog. Yan, magtuturo ako mamaya ng DCM at iron. Yan. And then na yun sabi ni Ma'am Jean, i-record ko na para regular na silang matuturukan ng mga vitamins. Si Bambi, kasi naturukan ko ng DCM to nung last 2 days ago. DCM saka iron, naturukan na siya. B-complex naman ang ibabanat ko mamaya sa kanya. And then the rest, DCM saka iron. Pagkaayos na lahat yan, synchronize na sila. Pare-pares na sila dapat ng may tuturo. Ngayon lang kasi nag-ahead si Bambi kasi nga may sakit eh. So ang daming na ituturo sa kanya ng mga nakaraan. And then magpupurga tayo pag okay na siya. Magpupurga tayo lahatan uli ng ivermectin, yung pang-external naman para gumanda yung kanilang mga balat saka mawala yung mga external parasites. Yan si Dagul. Parang gumaganda na nga uli yung katawan ni Dagul mga kabokals. So. Ayan. Ayan mga kabokals, kumpay. Ipil-ipil saka mother di kakao yung kakawati. Yan si Dagul nagwawala na. Kanina nga damo. Tapos ngayon naman ay kumpay. Ganun gagawin natin, combination lagi.
Ito yung ano mga kabokals, oh, Madre de Cacao. Or yung ano, yung kakawati. Ayan. Kakawati. Kinakain din nila. Ayan mga kabokals. And si Bambi ay so far so good naman. Ayan, yung kanyang buntot ay nakatayo pa rin. And kumakain pa rin siya ng maayos, magana. Hindi matamlay. Kaya lang yung pagtayo-tayo niya mga kabukals din tayo may problema pa. Kasi hindi siya basta-basta makatayo pa rin. Pag siya ay naupo or nahiga, hindi siya yung kara-karaka makakatayo. Parang ano siya, nasusubsub pa siya. Mahina pa yung kanyang mga paa. So yan, so ilalagay pa rin natin siya mamaya doon sa ating painitan. Doon siya matutulog pa rin. And then ito magturok tayo ng ano, TCM saka iron. And then B12 kay ano, B12 kay Bambi. Nasira na naman mga kabukals. So, sira na naman. Taragis talaga yan. Oh. Sira na naman. Wala ka talaga. Walang kwenta talaga yung ito mga kabukals. Na ano, sakong blue. Wala ka mati. Aasahan tibay. 2 buwan lang yata ito. Well, ano na. Lusaw-lusaw na kaagad. Ayan. Sana wala mo ng bagyo. May papasok pa raw eh. Pero nasa labas pa yata ng Philippine Area of Responsibility. Yeah, buo na. Dagol! Brother! Ayan. May dagol mga kabukals. So magturok muna tayo para ano, at hapon na naman. Ayan mga kabokals, so hapon na pero pilitin natin maturukan sila lahat. Iron at saka DCM. Sa leg ako nagtuturo kay Dagul. Mahirap sa paa eh, na ano, malakas siya eh. So, sa leg naman eh, makapal na may laman niya sa leg. Iron nyo mga kabokals, DCM naman. Ayan, DCM mga kabokals. Ito masakit daw ito eh. Pero wala kay Dagul yan. Wala kang itagol yan. Stick yun eh. Yan. So naturukan natin si Tagol.
So naturukan na natin sila lahat ng DCM at saka ng iron. Ngayon si Bambi, tuturukan uli natin ng B-complex. Ayan mga kabokos, B-complex para kay Bambi kasi naturukan na natin siya ng DCM saka iron last 2 days ago. So ito sa kanya. Parang nasanay na sa injection si Bambi. Ayan. So mga kabokal, successful ang ating pag-inject sa kanilang lahat. Ngayon nga ay binigyan natin sila ng DCM, saka iron at saka B-complex kay Bambi. And then sabi kasi ni Ma'am Jean, susundan pa namin ng ivermectin yung ginawa natin papupurga after 15 days. So wala pa namang 15 days. Tatanong ko kung may kasabay pa rin siyang vitamins. Pero yun, ang susunod po is ivermectin naman para sa external parasites. And then itong mga vitamins po nito ay regular po nating ituturo sa kanila. At least siguro once a month magbibigay na tayo ng vitamins sa lahat sa kanila. Regular at saka yung pagpupurga. Ayan. So yan mga kabukas, ginabi na. Yan, dapat to umaga daw ginagawa. Kaya lang sobrang daming ginagawa talaga. Kailangan kong i-priority yung iba nating gawain, pero at least nagawa ka pa rin within this day. Ito nga, mag-aalas 6 na, magpapakain pa tayo ng mga baboy at saka ng mga manok. So yan, maraming salamat sa inyong muling pagsama sa lahat ng mga solid kabukas and mga silent viewers. Maraming salamat. Syempre sa ating kaibigan po, Sir Boy at Sir, thank you so much. So ayan mga kabukals, hindi po natin isinusuko yung ating mga kambing. So ako po yung na-challenge sa nangyayaring ito, pero at least meron pong gumagabay sa atin. Maraming salamat po kay Ma'am Jean Castro Leonardo at ito nga, ginagabayan tayo at binigyan pa tayo ng mga vitamins at gamot na siya nating nagagamit ngayon sa ating mga kambing. And looking good po si Bambi. Very positive po ako na makaka-recover siya. So ngayong gabi nga po, doon pa rin natin siya patutulugin sa kanyang painitan sa nakasaklob nating lagayan doon. Ayan, maraming salamat. Hanggang dito na lang. Amazing na buhay. Bye-bye!